Magandang umaga mga kaibigan. Nagpaliwanag kahapon si Pangulong Duterte sa issue na siya ang nasa likod ng destabilisasyon sa Bongbong Marcos administration. Itinanggi niya na may pagpupulong ng mga militar na naganap sa Davao City at galit niyang sinabi na you must be crazy kung sino man ang nagsabi na siya ang nasa likod ng destabilisasyon ng gobyerno. Sinabi rin niya na komportable siya na si Bongbong Marcos Jr. ang Pangulo ng Pilipinas ngayon. Idinagdag pa niya na kontento siya sa narating niya sa buhay bilang Pangulo ng Pilipinas at kontento siya sa narating niya at ng kanyang pamilya. Ayan, panoorin natin ang balita. Dating Pangulong Rodrigo Duterte ang mga ulat na nasa likod ito ng aligasyong destabilisasyon laban kay Pangulong Bongbong Marcos. Walaan niyang pagpupulong ng mga militar at pulis na naganap sa syudad ng Davao. Ako? Sino maniwala sa akin? Sino naman pulis o pati military na magkipag-meeting sa akin to disturb? You must be crazy. Anya, ang isyong ito ay produkto lamang ng pagiging insecure ng ilang mga individual. There's a lot of stupid people around. So what do I think? It's all their insecurity maybe. It's all in the mind. Giti Duterte, komportable siya na si Pangulong Marcos ang nakaupo sa pinakamataas na posisyon. Dagdag pa nito, wala siyang nakikitang rason para palitan ang punong ehekutibo. Bakit ko hindi ginawa yan nung when I was at the height of my naging presidente na ako? Well, for what purpose? To what? Praise somebody else in praise of Marcos? I'm comfortable with Marcos. Why should I replace him? And who am I to replace him at this time of my life? Hindi ko ginawa nung at the height of my power. Ngayon pa nanahimik na ako. In the first place, what would be my objective or purpose actually? Samantala, ayon kay Duterte, tapos na ang kanyang panahon at kontento na siya sa kanyang napagtagumpayan noong siya ang Pangulo. Hindi rin ito nagkomento sa mga kinakaharap ngayon na pagsubok sa politika ng kanyang anak na si Vice President Sara Duterte. I cannot at this time be an active participant in politics. It's all politics. It's governance and politics. What's that the problem? You cannot remove politics. She has to, at this time, be on her own. Alam mo na presidente na ako, wala na akong, I'm quite contented or I'm quite content with what I have achieved for myself, for my family, and for my country. Okay na ako doon. Inihayag naman ni dating Pangulong Duterte na si Vice President Inday Sara ang nakikita niyang magpapatuloy ng legasiya ng kanyang pamilya sa politika. Aniya, hindi talaga nais ni Mayor Sebastian Duterte ng politika at gusto lang Batay sa Republic Act 6968 o ang Anti-Coup-D'etat Act, sino mang kasapi sa rebellion ay mapapatawan ng reclusion temporal o 12 to 20 years na pagkakakulong, habang reclusion perpetua o 20 hanggang 40 years na pagkakakulong naman para sa pasimuno nito. Samantala, sinabi ni Atty. Harry Roque na si AFP Chief of Staff Romeo Brawner ang nagsabi kay Pangulong Bongbong Marcos na si ex-President PRRD ang nasa likod ng destabilisasyon ng gobyerno. Pakinggan natin. Chief of Staff ng Armed Forces of the Philippines kasi nagsimula nito eh. Siya nagsabi na may mga distab ongoing. Una-una, si Chief of Staff ng Armed Forces of the Philippines kasi nagsimula nito eh. Siya nagsabi na may mga distab ongoing na binawi naman ni Secretary Anyo ng National Security Council. No? Yan ang problema kapag ang Chief of Staff ay dating tagapagsalita ng AFP. Hindi na niya nakikita kung ano yung pagkakaiba ng papel ng tagapagsalita sa ikaw na ngayon ng Chief of Staff. Hindi ka dapat nagsasalita ng ganyan dahil whether or not totoo, magkakaroon ng bahid ng katotohanan yan dahil nanggagaling sa pinakamataas na opisyalis ng hukbong sandatahan ng Pilipinas.
Naniniwala si Roque na hindi na naisin ng dating Pangulo na magkaroon ng destabilisasyon ang pamahalaan. Aniya, sakaling magkaroon ng destabilization ay madadamay ang anak nito na si Vice President Sara Duterte. Bakit po magdidistab ang ama na nakaupong Vice President? Kapag nagkaroon po ng destabilization at napalitan ng gobyerno at nabalingwala na walang bisa na naman ang 1987 Constitution, malulusaw din po ang mandato ng sarili niyang anak na si VP Sara. Gagawin ba ng isang ama yun sa kanyang anak? Hindi! Samantala, sinabi naman ni AFP spokesperson Colonel Madel Aguilar na nambiscote lang si AFP Chief of Staff General Romeo Browner. Aniya bilang abogado at nagsilbi ng matagal sa mamamayang Pilipino, naniniwala ito na hindi lalabag sa batas ng kudeta ang dating Pangulo. Naku, pwede ba? Kaabogadong tao naman ni Presidente Duterte, piskal pa nga yan. Siya yung nagliliti sa mga lumalabag sa batas natin sa Pilipinas. Bakit naman siya ang lalabag pa sa batas ng kudita? Na ngayon po talaga ay ginawa ng special offense nung panahon ni dating Senate President Joey Salonga na considered as capital offense.